Itinutuloy ng pugante ang negosyanteng si Atong Ang matapos lumabas ang arrest warrant laban sa kanya kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero. Ay po yan sa Department of Justice. At naniniwala ang pulisya na nasa bansa pa rin si Ang. Gayunman, hiniling na ng PNP naglabas o na maglabas ng red notice ang Interpol. Saksi, si John Consulta. Bit-bit ang mga arrest warrant na nilabas ng Santa Cruz, Laguna. Pinasok at hinalughog ng Mandaluyong Police at PNP CIDG ang bahay na ito sa Mandaluyong City kahapon. Property raw ito ng negosyanteng si Atong Ang na ipinaaresto na ng korte dahil sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention kaugnay ng pagkawala ng 19 na sabongero, pero walang nakitang Ang doon. Isang nagpakilalang abogado ni Ang lang ang humarap sa pulisya. Hindi rin nakita si Ang nang inspeksyonin ng NBI Laguna ang farm na ito sa San Pablo, Laguna kanina. Mga tauhan naman ng Calabar Zone Intelligence Division, Laguna Intelligence Unit at Sinaloan Police ang nagtungo sa ekta-ektaryang lupaing ito sa bayan ng Sinaloan. Andito kami para isad yung warrant of violation ng Regional Airport. Sinong pwedeng makausap? Yung? Sa loob, tumambad sa tracker team ang mga silungan ng manok, 2 helipad, mga villa at isang main house na nasa ibabaw ng burol. Inisa-isa ang mga kwarto sa main house pero bigong matagpuan si Ang. Ginalugad din ng mga otoridad ang isang farm sa bayan ng Magdalena na pinupuntahan daw ng negosyante pero wala rin siya roon. Nagnegatibo rin ang pag-iikot nila sa isang cockfighting farm sa Mabitak. Gayun din sa isang resort sa Halahala, Rizal. Sa ngayon, itinuturing ng fugitive si Ang. Yes, he is already considered a fugitive from justice because a case has been filed against him and there is already a warrant for his arrest. Bukod sa pagiging most wanted sa buong bansa, tinawag din ng Interior Secretary na armed and dangerous ang negosyante. Siguro may tuturing natin na number 1 most wanted sa buong Pilipinas ngayon. He is accused of killing maybe about 100 missing sabongeros. And he is considered armed and dangerous. Ipinasusuko na rin kay Atong Ang mga baril na nakarehistro sa pangalan niya. Kabilang ang 2 M16. Itinuturing na ng PNP na iligal ang mga baril ni Ang. There are 6 firearms under his name. 2 are high-powered firearms, the rest are pistols. We have informed him today properly na the firearm is supposed to be surrendered kasi nga akusado po siya sa isang krimen. Otherwise, we will be conducting also applying for search warrant para makuha namin yung mga baril na yun. May due process na po na ibigay sa kanya. Meron siyang hanggang bukas. Yeah. Pinababawi na rin ng PNP ang mga baril ng kanyang security. These are Glock pistols. Siya ang bumili but under the name ng mga security niya. And we have also asked the CSG to revoke it. Nag-alok na rin ng DILG ng 10 milyong pisong pabuya sa sino mga pagbibigay ng impormasyong magre-resulta sa paglalakip sa kanya. Ayon sa DILG, gagawin ng mga pulis ang lahat para mahanap si Ang. Sunod daw na pupuntahan ang ilan pang properties ni Ang sa Visayas. Humiling na rin ng PNP sa Interpol na maglabas ng red notice laban kay Ang. Bagaman naniniwala ang pulisya na nasa bansa pa ang negosyante. Sa ngayon, wala pa raw record ang Bureau of Immigration ng pag-alis sa bansa ni Ang mula sa anumang paliparan o pantalan. Pa naman tayong nare-record na departure ni Atong Ang. I can confirm that as per record, he is still in the country. The government is confident na based on available information and records that we have, Mr. Atong Ang is still in the country. Hihilingin daw sa Korte ng Department of Justice na nakakasakop sa BI na maglabas ng hold departure order laban kay Ang at sa iba pang mga nirekomenda ng mga piskal na kasuhan kaugnay sa mga nawawalang sabongero kahit wala pa raw hold departure order. Nakabantay raw ang BI sa anumang tangkang pag-alis ng bansa ni Ang. Binabantayan din ng BI ang posibilidad ng backdoor exit, pati ang posibleng paggamit ng ibang pasaporte paalis ng bansa. Tumanggi na naman muna ang abogado ni Ang sa mga bagong panayam at panilimitan muna sa unang pahayag na premature ang desisyon ng korte na ipaaresto si Ang. Ito raw ay habang inaasikaso ang pleadings na inihain niya sa korte para hindi anya maapektuhan ang judicial remedies o mga legal na hakbang ni Ang. Pero pinalagan niya ang pagtawag kay Ang na armed and dangerous.
Padalos-dalos daw at walang basihan ang pahayag. Ayon sa DOJ, ang tanging remedy ng kampo ni Ang na pwedeng aksyonan ng korte ay motion to quash. Yung motion to quash, pwede niyang i-file even before the arraignment is set, or before even the court acquires jurisdiction over the person. Pero all other pleadings na i-file nila kung hihingi sila ng kahit na anong affirmative relief galing sa husgado, ay hindi nila pwedeng gawin at hindi aaksyonan ng husgado dahil sa wala pa itong restriksyon doon sa katauhan ng akusadong humihingi ng affirmative relief. Sa 18 akusado na ipinaaresto na ng korte, 10 mga opisyal at dating opisyal ng PNP ang hawak na ng PNP CIDG sa Camp Crame. Nasa kustudiya naman ng PNP CIDG Batangas ang 7 sibilyang empleyado ni Ang sa sabungan. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Nanawagan po ang mga kaanak ng mga nawawalang sabungero na sumuko na si Atong Ang. Patuloy naman daw na ipaglalaban ng pamilya ng mga nawawala na isama sa mga makakasuhan ang iba pang kasapi ng tinatawag na Alpha Group. Saksi si Emil Sumangit. Kasalukuyang nasa isang undisclosed location daw ngayon at bantay sarado round the clock sina Dondon at Elakim Patidongan. Ang magkapatid na tatayong testigo sa kaso ng mga nawawalang sabungero at kapwa nasa DOJ Witness Protection Program. Binabantayan sila ng gobyerno. Sa ngayon, hindi ko alam kung asan yung mga exact location nila. Ayon sa kanilang abogado, matagal nang may banta sa buhay ang magkapatid na Patidongan. Pero laluan niya ngayong inilabas na ng korte ang warrant of arrest laban kay Atong Ang at sa iba pang akusado. Napaka-critical ng kanilang mga kalagayan. Napaka-importante ng role nila rito. The fact na ikaw ay binabantayan ng gobyerno, meron kang continuing threat. Ang kaanak ng mga biktima nangangamba rin sa kaligtasan ng mga testigo, kaya nanawagan sila sa gobyerno. Sana yung witness namin is maproteksyonan hanggang dulo at hindi magkaroon ng bias na dun sa kaso. Nananawagan po ko na sana po proteksyonan, alagaan nyo yung witness namin. Siya na lang po yung natitirang pag-asa namin para makamit tong hustisya na to. Ipagdasal ninyo kami, yung kliyente namin, buong pamilya nila, safety nila, dahil nakasalalay dito yung hustisya sa mga pinasilang na mga sabungero. Sa kabila niyan, nakakita na ng pag-asa ang pamilya ng mga nawawala na dati nangangapa sa dilim. Masayang-masaya po kami ngayon dahil po ito na po yung matagal namin pinakihintay na magkaroon po ng warrant of arrest ni Mr. Atong Ang. Si Ryan ay kapatid ni Michael na nabidyohang ine-escortan palabas ng sabungan sa Santa Cruz, Laguna na kontrolado umano ni Atong Ang. May mensahe si Ryan sa dalawang suspect na kinilala ni Patidongan na sina Rodelio Anigig at Roger Burican at ngayoy nasa kustodiya na rin daw ng pulisya. Si Anigig at Burican, so ito na yung pagkakataon natin na talagang mapatunayan nyo kung talagang hindi kayo ang may gawa sa kuya ko noon. And then, sana, ito na yung pagkakataon namin na makuha yung hustisya para sa kuya ko. Kinalampag din nila ang puganteng si Ang na ngayon itinuturing ng DILG bilang armed and dangerous. Laki naman po ang tiwala namin sa PNP at sa ating kapulisan na talagang mahuhuli po natin si Atong Ang. Kay Mr. Atong Ang, di ba sinasabi mo inosente ka? Ngayon mo patunayan yung pagiging inosente mo. Sumuko ka, harapin mo yung kaso, then doon na lang po tayo magharap. Patunayan mo talagang inosente ka. Dismayado po kami kasi kung hindi siya lilitaw, mas lalo po kaming maniniwala na talagang kasalanan niya lahat to. Lahat ng nangyari sa mga kaanak po namin, kasalanan niya po yun. Paano naman namin malalaman yung panig niya kung hindi siya susuko? Hindi pa ganun kasaya yung nararamdaman namin dahil unang-una, hindi pa naman siya totally nahuhuli. Hindi malaman kung nasaan siya ngayon. Diba, kung talagang wala siyang kasalanan, kung talagang totoo, yung mga pinagsasabi niya, bakit siya nagtatago ngayon? Bakit hindi siya humarap? Sagot ng kampo ni Patidongan sa statement ng abogado ni Ang na premature ang pagpapalabas ng warrant of arrest laban sa negosyante. Alam mo, kahit law student, alam mo yan na kapag ang korte nagkaroon ng jurisdiction sa isang kaso, i-determine niya lang yung probable cause. The fact na meron ka ng moral certainty of conviction na dinetermine ng Department of Justice. Samantala, patuloy naman daw na ipaglalaban ng pamilya ng mga missing sabungero na makasama sa mga makasuhan
ang iba pang kasapi ng tinatawag na Alpha Group na natanggal sa listahan ng mga itinuro ng testigo na may kinalaman sa kaso. Kung ikaw ay isa sa mga may-ari ng isang organisasyon, kasama ka doon, lahat ng mangyayari sa loob ng organisasyon mo, alam mo yon. Kasi kasapi ka po doon. Kaya hindi po kami naniniwala na wala siyang alam. Hindi nga siguro siya yung pumatay sa mga kamag-anak na yan. Pero naniniwala po ako na may alam po sila. Makikipagtulungan kaugnay nito ang kampo ni na Patidongan. We will be submitting supplementary evidence. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangilang inyo. Saksi. 39 na fixer umano ang arestado sa one-time big-time operation ng Land Transportation Office. Isinagawa ang operasyon sa 58 tanggapan ng LTO sa Metro Manila. May mga tauhan ng LTO na nagpanggap ng mga sibilyang nakikipagtransaksyon sa mga fixer na naniningil umano ng 500 hanggang 1,000 piso. Depende po sa traffic violation. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Ease of Doing Business Act. Ay sa LTO, magiging regular ang operasyon nila kontra fixer. Tutukuyin din daw kung sino ang kasabot nila sa loob ng LTO. At lilinisin din ang mga regional office ng ahensya. Patuloy pa rin ang paglikas ng mga residente sa bayan ng Ginobatan sa Albay bago pa man maramdaman ang epekto ng bagyong Ada. At sa gitna pa rin yan ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Saksi live, si Ian Cruz. Ian? Pia, kahit nga hindi pa dama ang epekto ng bagyong Ada ay inilikas na nga doon sa Ginobatan ang mga residente kung saan nga sila nakatira na maaring maapektuhan ng pagragasa ng lahar. Pami-pamilya na ang lumikas sa Barangay Maninila dito sa Ginobatan, Albay. Nakaalalay ang mga taga-barangay at munisipyo pati na mga bumbero sa kanilang paglikas. Karamihan sa kanila, mga mag-iina. Mahalaga raw na habang hindi pa ramdam ang epekto ng bagyong Ada, makaalis na sila. Yung lahar ba matindi ragasa dito sa inyo? Opo sir, kapag may bagyo po. Ano nangyayari? Yung ano po daanan namin, yung na ano po siya nahukay ng tubig. Itong kanilang barangay ay na-isolate kapag rumagasa po yung tubig na may lahar doon sa 2 gali na nasa gilid ng kanilang barangay at ayaw daw po nila na ma-isolate sila dito kaya kailangan lumabas sila sa kanilang barangay. Sa Ginobatan East Central School dinala ang mga evacuee. Sa Barangay Masarawag, magkatuwang naman ang MDRRMO at mga sundalo sa pagpapalikas. Nalulubog kasi sa tubig at lahar ang mahabang bahagi ng kalsada at komunidad kapag malakas ang ulan. Gawa po ng yung galing po sa Mayo, dito po sa amin lumabas. Lahar po yun? May kasama pong lahar, saka yung mga bato-bato. Mahigit 2,000 pamilya ang nais ng Ginobatan LGU na mailikas mula sa Maninila at Masarawag. At sakaling hindi kusang lumikas ang ibang residente. We will do it po naman na magpa-forced evacuation just to ensure po na safe ang ating mga kababayan. Ganito ang Masarawag Gali sa bayan ng Ginobatan na nasa 8-kilometer radius mula sa Bulkang Mayon. Kilala itong nilalamo ng lahar kapag malakas ang ulan. Pero hanggang kanina, marami pa rin dumaraang malalaking quarry truck. Isang magsasaka rin ang namataan natin doon na galing mula sa direksyon ng bulkan sakay ng paragus o kariton na hila ng kalabaw. Sa isang bahagi ng bayan ng Kamalig, patuloy rin sa trabaho ang mga heavy equipment sa isang gali o uka. May marker sa gilid ng kalsada na nagbibigay babala na iyo'y lahar flow prone area. Ang Philippine Coast Guard Station Albay, sinuspindi na ang lahat ng operasyon ng lahat ng klase ng sea vessel at watercraft sa southeastern portion ng Albay na nasa ilalim ng wind signal number 1 gaya ng Legazpi City, Manito, Rapu-Rapu, Bakakay at Santo Domingo. Pati na ang Tabaco City, Malilipot, Malinaw at Tiwi. Samantala mula sa bayan ng Daraga, bago pumutok ang liwanag kaninang umaga, nakita pang nagniningning ang Bulkang Mayon. Dahil sa patuloy na aktibidad tulad ng pagbaba ng uson o pyroclastic density current. Pia, kahit nga ngayong gabi ay may namataan pa rin tayo na lumikas
doon sa bayan ng Ginubatan tungo doon sa Ginubatan East Central School at yung iba piya ay sinundo ng rescue vehicles ng kanilang bayan. Yung iba naman nakita natin na talagang sila mismo ang lumikas na kusa sakay ng kanilang tricycle o motorsiklo at ang sinasabi sa atin ng LGU ng Ginubatan talagang titiyakin nila na walang tao doon sa vulnerable area para nga matiyak ang kaligtasan ng lahat. At live mula rito sa Albay para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Sa unang pagkakataon, nagkaharap sa pagdinig ng korte si Pastor Apollo Quiboloy at ang nanguna sa pag-aresto sa kanya na si dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III. Ang kay Torre, nauna siyang binati ni Quiboloy at tumugon din siya ng pagbati. Ayon naman kay Quiboloy, maganda rin ang paghaharap nila. Dumalo sa pagdinig si Torre para tumestigo kaugnay ng kasong qualified human trafficking laban kay Quiboloy. Pero hindi na ito idinatali pa sa publiko. Nakatakdang magkita muli bukas ang dalawa sa pagpapatuloy ng paghaharap ng mga testigo ng prosekusyon laban kay Quiboloy. September 2024 na aresto si Quiboloy sa Davao City matapos ang mahabang pagtugis sa kanya ng mga pulis sa pamumuno ni Torre. Bagamat itinuturing ng mga state witness, hindi palusot sa lahat ng asunto ang tatlong dating opisyal ng DPWH at isang kontratista ayon sa DOJ. Balak naman ng ombudsman na maghain ng panibagong kaso sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control project. Saksi si Sandra Aguinaldo. Apat na personalidad sa flood control scandal ang itinuturing ng state witness sa ilalim ng Witness Protection Program ng Department of Justice. Sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH NCR Regional Director Gerard Opolencia, at ang kontratistang si Sally Santos. Isa po sa karapatan ng mga state witnesses na ina-admit po sa programa is to be discharged from criminal liability. So yun po yun. Doon po sa particular na kaso na tinutulungan namin sila, ha? Opo. Yung tinutulungan nila kami. Bilang state witness, ligtas sila sa mga kaso kung saan nagbibigay sila ng ebidensya na magagamit ng Estado. Pero paglilinaw ng DOJ, hindi ibig sabihin nito na ligtas sila sa lahat ng posibleng asunto. Pero kung halimbawa, may isa kang kaso na ibang usapin, tulad po ito, yung mga nag-a-apply po ng state witness dun sa mga ghost project, no? Medyo hindi po namin matimbang yun. Kasi sa ghost project, bayad yung contractor, diba? Bayad yung contractor, diba? Pag tiningnan yung project, wala yung project. So, saan mo pa kakailanganin yung state witness doon? Diba? So, kakasuhan mo na sila. Lahat ng apat na state witness nagbalik na ng pera sa gobyerno. 316 million pesos ang kabuang halaga ng naibalik. Pinakamalaki ang kay Alcantara na aabot sa 181 million pesos. Ayon sa DOJ, kinailangan namang magbenta ni Bernardo ng ari-arian bukod sa na-freeze ng gobyerno ang kanyang mga bank account. It's in the form of a manager's check. And it's partial. Ang pinanggalingan nito ay pagbenta ng isang ari-arian niya, no? At ito pa lang yung down payment para sa ari-arian. At kung makuha na yung balanse, ay ibabalik din niya, ibibigay din niya dito sa DOJ, no? At ang timeline natin para dun sa balanse ay within the month of January. 1.5 billion pesos ang kabuang inaasahang ibabalik ng apat na state witness sa gobyerno. Pero ang mga tauhan dati ni Alcantara sa DPWH Bulacan na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza hindi raw nag-qualify sa WPP. Si Hernandez ang unang nagsauli ng sasakyan sa Independent Commission for Infrastructure. Siya rin ang unang pumiyok kaugnay sa flood control scandal sa isang pagdinig ng Kamara. Wala kaming nakikitang pangailangan para sila ay discharge namin. At least patungkol dito sa mga kaso na kung saan sila ay parang lumalapit, no, para matanggap bilang mga testigo ng Estado. Pero hindi po ito nangangahulugan na if pagdating po ng when the future comes at meron pong kaso na maari silang tumistigo,
maaari pa rin namin pong ikonsidera kung ano man ang kanilang ebidensya na ilalahad sa amin. Kasabay ng anunsyong pasok na sa Witness Protection Program si Alcantara, binatikos naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang abogado ni Senador Joel Villanueva na nagpapakalat umano ng maling balita na umatras na sa kanyang testimonya si Alcantara. Nauna nang itinanggi ng abogado ni Alcantara na binawi ng kanyang kliyente ang kanyang pahayag. Inispin nga yan ni Monesguera, lawyer ni Joel Villanueva. Siyempre, trying to get a good deal for Joel siguro. Ito, si Senator Joel Villanueva. Ito, si Monesguera. Pero, sabi ko nga, lahat state witness? Ano yun? Di wala na tayo ikukulong, wala na tayong pananagutin. Hindi ganun ang batas. Ang batas, hahanapin mo talaga yung pwede mo talaga panagutin. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Villanueva. Bukas o sa Lunes, balak ng ombudsman na magsampa ng kaso sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga maanumalyang flood control project. Pero ayaw pang magbigay ng detalye ni Remulla. Ang DOJ naman, iniimbestigahan ang 3 magkakaibang kaso ng plunder na kinasasangkutan ni na Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla at dating ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. The high-profile personalities that the public may be interested in is Senator Bong Revilla, Elizalde Co, as mentioned earlier, and si Senator Jinggoy Estrada. So, 3 separate cases of plunder po yan. Sinisikap naming makuha ang kanilang panig. Aminado ang Malacanang na ang eskandalo sa flood control projects ang isa sa mga dahilan kung bakit humihina ang piso kontra dolyar. Nagtala ngayong araw ng panibagong all-time low sa palitan na 59 pesos and 46 centavos. Mula nang magsimula ang taon, 3 beses nang nagtala ng all-time low. Ayon pa sa palasyo, posibleng may kinalaman din ang mga nangyayari sa ibang bansa, gaya ng spekulasyon kung magbababa ng interest rates ang US Federal Reserve at tensyon sa pagitan ng Amerika at Venezuela. Pero naniniwala ang Malacanang na ang pag-usad ng investigasyon ay makatutulong para maibalik ang tiwala ng mga Pilipino at ng mga namumuhunan sa gobyerno. Bagamat ganyan ang magiging consequence, minabuti pa rin po ng Pangulo na linisin po ang gobyerno laban sa maanumalyang flood control projects, laban sa mapang-abusong paggamit ng pondo ng bayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Posibleng imbitahan ng House Committee on Legislative Franchises si Batangas Representative Leandro Leviste sa kanilang pagtalakay sa isyu ng prangkisa ng solar company na itinatag ng kongresista. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Tatalakayin ng House Committee on Legislative Franchises sa January 26 ang umano'y issue sa prangkisa ng Solar Power Company ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa araw na yon, magbubukas muli ang sesyon ng Kongreso at may nakatakdang pagdinig ang komite. In the process of the hearing, I will put that on the other matters because sa 26, meron kaming hearing. Gusto ko rin maimbestiga so that the people will know, the public will know what happened. Pero susundin daw nila ang tamang proseso. First thing to do is somebody has to file a resolution or somebody have to have this privilege speech and then after that, i-refer nila to proper committees. This is part of the privilege na binigay natin sa isang korporasyon for national franchise. So what went wrong, what happened? If there is a violation, the committee can review or kung may violation, ano yung penalty dyan. Sir, if there are violations, we will terminate the franchise. Kasamaan niya sa mga iimbitahan ng komite ay si Leviste mismo. Sir, required po bang humarap si Kong Leviste? Well, kailangan because kung sino representative in that corporation, if somebody wants that i-invite as resource person o invite siya, pwede because siya yung owner ng corporation. Ang Office of the Ombudsman naman, hindi lang posibleng paglabag ni Leviste sa prangkisa ang iniimbestigahan, kundi ang posibleng monopolya nito sa renewable energy. Ang mahalaga, alam natin, nag-spin-off siya at nabenta nga yung spin-off na hindi, sabi ko nga, hindi pwedeng gawin directly, hindi mo pwedeng gawin indirectly. Kung hindi pwede mong ibenta yung isa,
gagawa ka naman ng kontrata, gagawa ka ng subsidiary, baka naman pinaiikutan mo na yung batas. Virtual monopoly yan. Ang daming pinahirapan niya nung panahon na nandyan yan. Yung mga nagtatayo na solar noon, ayaw bigyan ng feed-in tariff. Kasi nga, monopoly nga yan eh. Nagkalintik-lintik tayo dyan. Sa isang mensahe sa GMA Integrated News, sinabi ni Leviste na handa siyang humarap sa anumang investigasyon. Sa isang social media post naman, sinabi ni Leviste na ang mga nagpapa-atake raw sa kanya ay mga taong malapit umano kay Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Garjola na nauna nang itinuro ni Leviste bilang pinakamalaking proponent umano ng mga proyekto ng DPWH. Sinisika pa naming una ng pahayag si Garjola. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez ang inyong saksi. Lumakas po bilang tropical storm ang bagyong Ada. Nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa silangang bahagi ng Camarines Sur, Sorsogon, silangang bahagi ng Albay at Catanduanes. Gayon din po sa Northern Samar, Eastern Samar, silangang bahagi ng Biliran, silangang bahagi ng Leyte at silangang bahagi ng Southern Leyte. Signal number 1 din sa Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Huling namataan ang sentro ng bagyo, 385 kilometers, silangan ng Surigao City. At base sa forecast track ng Pag-asa, kikilos pahiragang kanluran ang bagyong Ada hanggang bukas. At sa weekend, posible itong dumaan malapit sa Eastern Samar o Northern Samar at sunod naman sa Catanduanes. At bukod po sa inaasahang paglapit sa lupa, posible ring maglandfall ang bagyo sa Eastern Visayas o Bicol Region sakaling mas maging pakanluran yung galaw nito. At sa satellite image, makikitang hagip na ng kaulapan ng bagyong Ada ang Bicol Region, maging ang Visayas at Mindanao, kaya paghandaan na ang banta ng ulan. Pinusuan online ang mga pusang chill habang nakahiga sa likod ng kanilang amo sa Camarines Norte. E tila masahista ang mga ito habang nakahiga sa likod ng 12 anyos na si JP na nanonood naman ng video sa laptop. Ang isang babaeng kuting na binigay sa kanila noon, kalaunay nagkaroon ng masupling kaya 6 na ang alaga nilang pusa. Mababait at malalambing daw ang mga alaga kaya napamahal na rin kay JP ang mga ito. Maaasahan naman ang asong si Luna. Aba, marunong magbukas ng gate. Ayon sa kanyang fur mom na si Joanne, sa tingin niya ay natuto ito dahil lagi itong nakikita kung paano ito buksan ng kanilang pamilya. Si Luna, aba, nagyayaya pa raw ng kanyang mga kalaro papasok ng bahay. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.